And now, Niemann versus Nepo. Nagkagit-gitan po silang dalawa sa match na ito. At ang i-analyze natin ay ang huling matinding bakbakan nila at nagka-knockout na at may nakapasok na sa semifinal round. Alamin natin, pag-aralan natin. White dito si Nepo, nag D4, Knight F6 si Niemann. Teka muna, parang chess ha. At konti lang ang nagbago, no? O nagkapalitan lang yung king sa pwesto ng bishop. O di ba? Imagine niyo po, nagkapalitan lang oh. Pero halos chess. Knight rook pareho. Tama ang pwesto. Knight F3, D5, C4, capture. O parang Queen's Gambit accepted to Castling, Knight C3 develop, C5. Okay. Sacrifice pawn si Niemann. At nag B4 naman dito si Nepo. Dahil hindi makagalaw yung pawn, nakapin ang reyna. Pero teka muna mga kamatsas, alamin muna natin ano ba ang gustong mangyari ni Niemann dito. Pagpalagay ng capturein ang pawn C5, mag the knight BD7. Lagyan natin ng B4, mag A5. Ayun, kumbaga, babasagin ng babasagin hanggang sa mapabagsak at mabawi ang C5, tutubo sa activity at developments. Yan po yung mga planuhan, mga diskartihan. Pero balik tayo. Hindi pinansin. Nag B4 lang si Nepo at nag B5 sinabayan ni Niemann. Talagang matindi. Knight takes B5, Queen A6 pin. Ayun, medyo nasarapan sa mga pasakali at pagpapahinog itong si Niemann. Dapat daw po ay Queen B7. Yan ang tamang atake. Okay, pero o nga naman, kasi itong Queen A6, nakapin yung reyna. May pressure din A4, depensa, capture sa D4, and Knight F takes D4. Ngayon, ang tanong, ang hamon, papaano mababalik dito ni Niemann yung kanyang sacrifice pawn. Okay, Knight takes, bad move kagad. Dapat daw po ay Rook C1. Pag kumapture dito sa D4, Knight takes D4. Okay, hindi pa rin pala makapture yung pawn A4. Meron pa kasing inkwentro sa reyna. O balik tayo, knight takes, bishop takes, at nag-castling na. Okay po, so ganito ang castling sa Fischer Random ha. O itatouch lang yung king sa torre, castling na po yan. Fischer Random castling. Queen B7. Okay, tiniret ang pawn sa G2. F3, sangga lang. Rook C8. Queen B3 ilag, kinapture na ang knight, capture. So hindi pwedeng capturing yon, may check. Bishop F2 muna, pahinog muna, at nag-bishop B6 sinalubong, and kinapture na, capture King H1. Pero dito po ay masasabi kong successful ang opening stage dito ni Niemann dahil nabawi niya yung isang pawn plus slightly better sa kanyang position dahil knight versus bishop na yung bishop ay bad pa Rook F D8. O, tingnan nyo po, nauna pa sa development si Niemann, no? Bishop C2, Knight D5. Ayan na yung paparating. Magda Knight E3 na. Bishop E4, Knight E3, and Rook F C1. Kumapture, capture, and the G6. Ayan, para may pasingaw na sa back rank. Baka mamaya ma-check ang king, so may aangatan na. At nag-G3. Bakit gumanon? Extra pasingaw ba? Queen D4. Queen D3 hinamon dito ni Nepo. Nag-F5. Queen B3 check. Ayan, dito kasi hindi pwedeng magkasubuan ng exchange. Nakatread pa ang bishop. Hanging pa ang pawn sa B4. Kaya dito ginawa ay Queen B3 check muna. Gain muna ng tempo. King F8 and Bishop D3. At nag-F4. G4, Queen D6. Ayan. So, atras muna para maiwasan yung mga pasok-pasok ng reyna. At tingnan nyo po yung knight sa E3. Pakong-pako. Sino makapagpapaalis sa knight E3 na malakas? Queen B2, sundot-sundot. Nag-E5, tinakpan ang daraanan. At nag-Rook C5, threat ang pawn. Rook E8, depensa. And the Queen C3. Yan na po ang mga tinatawag nating binibiling mga islog-islog
na kapag nagkamali ka ng isa ay tapos ka. So ito nga Queen C3 may mga paislog na Rook C6 threat. Queen F6. Hanap sinima ng mga butas-butas. So Queen H4, Queen F2. Imagine niyo po pag ang F2 square narating ng Black Queen. Mukhang dead balls kaagad ang puti. Nag-Rook C8 immediately gumawa ng paraan at kumapture. Dito po kasi hindi magawa yung ganong planong maganda kasi mayroon pang malaking pang istorbo ang mangyayari. So sa natin lagay King D8 natin ilagay. So pag kinapture may matcha sa ilalim no, so di pa pwede. Pero Queen D6 check. Obligado dito sa E8 kasi kung sa C8 may matchas. So King E8 may Bishop B5 check. At kapag nag-King F7, nakatungtong na sa F-file, pwede nang capturein, hagip na ang King with check tempo. Okay? So, yan po ang mga latag niyan. Kaya dito napilitan muna si Nima na capturein yung Rook C8, King G7 angat, and nag-Queen C3. So, di pa rin maiwanan talaga ng Reyna yung pawn sa E5. Gustuhin mang mag-Queen H4. Nag-King H6 muna. And ready to play Queen H4 na. Yan na ang paparating. Dahil wala nang pamigil. Dito si Nepo napilitan naman siyang imano-manong pigilan ang paparating na Queen H4. Dangerous move. And nag-King G7 at nag-B5. Ayan, para yung pawn ay ma-fix yung pawn A7. So di na pwedeng tumulak. May end pass and capture anytime. At nag-Queen D6. Queen A1, so pressure. Queen D4, hinamo ni Nima ng queen to queen. Basa sa endgame kung pwede bang makipaghamunan. Pag hindi pwede, iwas. Okay? Lugi. Lugi yan pag kinapture yan mga kamatsas. Takes sabay gapang ng king. Yan, dapat ma-imagine natin yung outcome ng magiging endgame kung pwede ba tayo makipagpalitan o iiwas lang. So good move ang Queen C1. With the idea to check sa C7 mamaya. And nag-King H6. Ayan, talagang siniman ay isinesafeting magaling ang kaniyang king na hindi mahagip ng mga check-check mamaya. At dito, nag-H4. Okay, plano bang, yun, para may extra square na rin sa H2 yung king. Nag-Knight to D5. Okay, check. Angat lang, so walang kasunod. Queen C8. Kaya pala na pa Queen C8 dito. Pero ang nakikita ko ditong medyo delikado ay yung one move matchas na paparating. At kung check dito, isang ano lang naman no. Ayan, dito mga kamatchas, sa hindi ka panipaniwalang sandali, dying seconds, nag-Knight E3 po dito si Niman. Blunderations mga kamatsas. Ano kaya sa palagay nyo? Nako, kahit beginner, kitang-kita itong tira ni Nepo na ginawa. Paki-guess nyo mga kamatsas sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po. Coach, nasabi mo na nga yan Oo nga, nasabi ko na nga. Kanina. Nawan mo matchas dito si Neman. Aray nako, ang sakit naman ng blunderations. Papapasigaw ka talaga. Walang katalo-talo. King G7 lang After nito, Armageddon na sila. Tabla lang. Armageddon na. Akalain mo, nalingat pa yung king na yon. Grabe Doon tinira sa kusina. Wala palang lalabasan. Grabe. Walang exhaust fan. Yari mga kamatsas. Doon nadali at dahil dyan, eto na po ang mga magkakalaban sa quarter final round. Ayan. So si Fedosiv nanalo kay Duda. So ibig sabihin na makakalaban ni Nepo ay ang kapwa niya Ruso na si Fedosiv. At Jakovir Sindarov nanalo din kay Pragnananda. Binokya si Pragi Denis Lazabik hindi naman pinalad kay Yu Yang Yi. Mukhang kontrapelo yata ni Lazabik, mga Chinese Nadali Ang lakas ng tinalo niya si Wesley tapos bokya ni Yu Yang Yi.
Okay po mga kamatsas, maraming salamat po sa inyong matyagang panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo at natuto. At abangan pa natin yung mga susunod pa mangyayari lalo na sa bakbakang semifinal round na ito. So abangan natin yung mga iba pang players na lalaro dito sa Grand Slam. Actually ito po yung mga players sa Grand Slam eh. Ayan oh. Sila Caruana, Magnus Carlsen, Nakamura, Gukes, Abdusatoro, Pirusha, Anand, Aronian, and Keimer. At siguro yung mananalo dito, siya ang uupo sa pinakadulo. So meron pa pong missing part sa dulo na kulang. Baka kukunin dito sa knockout na to eh. Kaso si Wesley, ang bilis na knockout. Sayang naman. Gusto ko kasama si Wesley. Pero wala tayong magaws. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.